October 1, 1992. Isinisilang ko ang aking unang anak. Gabi noon at madilim ang paligid na sinabayan pa ng malakas na ulan. Nasa plano talaga namin ang asawa ko na sa bahay na lang ako manganak dahil sa malayo ang ospital. Kailangan mo pang bumiyahe ng 1.5 oras. Makarating lang doon. Sa loob ng kwarto, 3 kami, kasama ang komadrona na naghihintay na lumabas ang aking anak. Nakaupo ang asawa ko sa likod ng pintuan ng kwarto namin. Ako naman ay nakatayo lamang gaya ng utos ng komadrona. Katahimikan lang ang bumabalot sa buong kwarto. Kaya dinig na dinig mo ang malakas na ulan at kalampag ng sanga ng puno sa aming bubungan. May kalahating oras din ang lumipas nang magsimula ng humilab ang tiyan ko. Naihanda na rin ang asawa ko nun ang mga kakailanganin. Nang mag-umpisa na akong umire, nakita ko na nataranta ang asawa ko dahil nakikita niya akong nahihirapan sa pag-iri sa bata. Grabing sakit at hirap ang nararamdaman ko nun. Nahihirapan akong huminga at tila nagdidilim ang paligid ko. Naririnig ko ang komadrona na paulit-ulit sinasabing umiri lang ako ng umiri. Sinabihan niya rin ang asawa ko na kausapin daw ako at huwag hayaang makatulog. Unti-unting pumikit ang mga mata ko at parang unti-unting nawawala ang mga tao sa paligid ko. Hindi ko sila marinig. Namamanhid na ang katawan ko at lumalamig ang paligid ko. Pakiramdam ko ay inuutusan ako ng katawan ko na matulog na lamang. Naramdaman ko ang kapayapaan at ang sarap sa pakiramdam. Pakiramdam ko ay ilang minuto na ang lumipas. Isang tinig na malakas ang narinig ko at isang sampal na malakas ang siyang tuluyan nagpagising sa akin. Kasabay nito ay ang biglang pagdilat at sabay habol ng aking hininga. At muli, isang tinig ang narinig ko. Ang tinig ng isang sanggol. Nang makalabas ang anak ko, ay napatingin ako sa asawa ko. Nakita ko siyang umiiyak hanggang sa ako ay nakatulog muli. Nang magising ako, ay nasilayan ko ang asawa ko sa aking tabi habang karga-karga ang anak namin. At itinabi niya sa akin ang bata. Agad ko itong pinasuso at masayang-masaya ako sa nakikita ko. Maya-maya pa ay napalingon ako sa aking paanan dahil tila may tumawag ng aking pansin. Pagtingin ko sa aking paanan ay may isang babaeng nakasuot ng belong itim ang nakatalikod sa amin. Mahaba ang buhok at nakapaldang brown. Tinawag ko siya at tinanong, "Ma'am, sino po kayo?" Napatingin bigla ang asawa ko sa akin sabay tanong, "Sinong kausap mo? Mukha bang may tao dyan?" Nang sasagot na ako sa asawa ko, ay muling naibaling ko ang aking paningin sa kung saan ko nakita ang babae. Ngunit nawala na ito. Pagtataka ang naramdaman ko ng oras na yun. Pero mabilis ring nawala nang maibaling kong muli ang atensyon ko sa anak ko.
Pagkalipas ng ilang linggo, ay bumalik na ang asawa ko sa trabaho. Kaya naman, ako na lang at ang anak ko ang naiwan sa bahay. Martes, 2:00 ng hapon. Mayroon akong narinig na boses ng isang bata na naglalaro sa aming sala. Rinig na rinig ko ang mga yapak niya habang tumatakbo ito dahil gawa sa kahoy ang sahig ng aming bahay. Dahan-dahan akong bumangon sa aking pagkakahiga upang hindi magising ang anak ko na nung oras na yun ay katutulog pa lang. Paglabas ko ay hindi nga ako nagkamali sa aking narinig at isang bata nga ang tumatakbo sa aming sala. Paikot-ikot lamang ito sa sofa. Mula sa pintuan ay tinanong ko ang bata na tila ang edad ay nasa 5 taong gulang. Sabi ko sa kanya, "Paano ka nakapasok? Sino ka?" Pagsabi ko ay huminto ang bata sa pagtakbo. Huminto ito at humarap sa pintuan ng CR. Nakatayo lamang ito at hindi ako pinapansin. Maya-maya pa ay tumakbo ito sa nakasaradong pintuan ng CR. Hindi ako makapaniwala sa sunod na nangyari. Dahil ang bata na aking nakita ay tumago sa pinto ng aming CR. At biglang bumukas ang gripo ng CR. Sa gulat ko ay napahinto ako sa aking kinatatayuan. Kahit balisa pa ako sa aking nakita, ay pinilit ko pa rin puntahan ng CR. Pagbukas ko ng pinto ay nakabukas ang tubig, ngunit walang tao roon. Agad kong pinatay ang tubig at dali-dali tumakbo pabalik sa aming kwarto. Tumabi ako sa aking anak habang nagdarasal upang mawala sa aking isipan ang aking nakita at huwag nang maulit pa. Lumipas ang ilang araw at parang wala na lang sa akin ang mga nangyari. 4:00 ng hapon nang iwan ko ang anak ko na natutulog sa kwarto para maglinis sa kusina. Wala pang kalahating oras ay biglang umiyak ang anak ko ng malakas na tila may nangyaring masama rito. Tumibok ng malakas ang dibdib ko sa sobrang pagkagulat at dali-dali akong tumakbo patungo sa kwarto ng anak ko. Pagpasok ko sa kwarto, ay nakita ko ang anak ko na natutulog ng mahimbing. Hindi ko alam ang nangyayari at gulong-gulo ang isip ko dahil sa aking narinig. Nakakasigurado ako na anak ko ang aking narinig. Pero bakit ganun? Gulong-gulo na ang isip ko at ako ay napahiga sa tabi ng anak ko. Ilang sandali ng aking pag-iisip ay napatingin ako sa pintuan dahil sa tinig na narinig ko at ang sabi, "Tulungan mo ko. Tulungan mo ko." Isang tinig ng babae. Pagtingin ko ay isang babae na duguan at hawak-hawak ang kanyang putol na kamay. Takot na takot ako pero nilakasan ko ang loob ko para sa anak ko. Niyakap ko ang anak ko at nagdasal ng paulit-ulit. Pagtingin ko sa babae ay wala na ito. Ngunit kahit wala na ang babae ay hindi pa rin nawawala ang takot na nararamdaman ko.
Pag-uwi ng asawa ko, ay agad kong ikinuwento sa kanya ang nangyari. Hindi ko makita sa itsura niya kung naniwala ba siya sa akin. Dahil panay oo lang ang sagot niya sa akin. At dala lang daw yun ng pagod. 3:00 ng madaling araw, habang naliligo ang asawa ko, ay inaasikaso ko naman ang almusal at baon niya papasok ng trabaho. Habang nagsasandok ako ng kanin, ay nakita ko siyang lumabas ng CR at nakabihis na ito. Palabas na siya ng bahay at ako mang aalis na. Tinawag ko siya pero hindi niya ako nilingon. Kaya sinundan ko siya hanggang sa may pintuan. Ngunit dire-diretso lamang siya, kaya hinayaan ko na lang. Pagbalik ko sa loob ng bahay, ay narinig ko ang boses ng asawa ko na nanghihingi ng tuwalya. Paglabas niya ng CR, ay iniabot ko sa kanya ang tuwalya, habang ako ay takang-taka sa nangyari. Tinanong ko siya kung lumabas na ba siya, dahil nakita ko siya at sinundan ko pa sa labas. Natawa lang ito sa mga sinabi ko at parang wala siyang pakialam. Pagkatapos kumain, ay umalis na siya at muli akong naiwan sa bahay, kasama ang anak ko. Pagkahatid ko sa kanya sa may bakuran, ay dumiretso agad ako sa kwarto, kung nasaan ang anak ko na natutulog pa rin ng mahimbing. Nang biglang marinig kong naglaglagan ang mga kaldero sa aming kusina. Napabalikwas ako sa gulat dahil mag-aalas 5 pa lamang noon at tahimik pa ang paligid, kaya rinig na rinig ko ang lahat. Buti na lamang ay hindi nagising ang anak ko. Pagpunta ko sa kusina, ay nakita ko na nakakalat ang mga kaldero namin. Habang dinadampot ko ito, ay may nakita akong patak ng mga dugo. Sinandan ko ito hanggang makarating ako malapit sa pintuan ng CR. Grabing takot, kaba at panlalamig ang naramdaman ko. Nang dahan-dahan kong buksan ang pinto ng CR, ay agad kong nakita ang isang lalaking nakatayo at tila tad-tad ng saksak ang katawan nito. Sa gulat ko, ay nabitawan ko ang kaldero at tumakbo patungo sa aking kwarto. Muli ay nagdasal ako at hindi na lumabas ng kwarto hanggang muling nakabalik ang asawa ko. Naabutan niya akong putlang-putla at takot na takot. Ikinuwento ko sa kanya ang mga nangyari at nakita ko at kung kailan pa ito nagsimula. Ang sabi niya sa akin, nung ako ay nanganganak, ay nawalan raw ako ng pulso. Ilang minuto akong hindi humihinga at akala nila ako ay patay na. Sinampal niya ako ng sinampal, gaya ng utos ng komadrona, hanggang sa bigla akong dumilat. Kaya ganun na lamang ang pag-iyak niya nung makita ko siya. Marahil totoo nga ang mga sabi-sabi ng matatanda na kapag nasa bingit ka na ng kamatayan at ikaw ay nabuhay pa, maaaring magbukas ang iyong third eye. Hindi naman ako naniniwala sa mga kwento ng matatanda noon. Pero kung hindi ko paniniwalaan ito, tatawagin ko ang sarili ko na isang baliw
dahil sa mga hindi maipaliwanag na bagay na ako lang ang nakakakita. Magpasa hanggang ngayon. Maraming salamat po sa mga patuloy na nakikinig sa Shokot Ako Creepy Stories at sa mga bago pa lang sa aming channel. Pa-click ng subscribe button and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong creepy stories na i-upload namin. Salamat po!